Kasiyahan ang namutawi sa buong katawan ni Julia nang successful niyang nabili ang isang napakalaking ektarya ng lupain sa probinsya ng Misamis Occidental. Naging laman din ng news ang kanyang pagbili rito dahil nga sa dalaga pa siya ay nakabili na agad siya ng ektarya ng lupain. Ayan no, famous na talaga ang beshi kong yan. Masayang saad ni Aiza nang makita nito sa isang headline ng article ang pangalan ni Julia. Grabe na talagang sinasuccess ng beshi ko. Hindi na rin napigilan ni Julia ang mapangiti dahil sa kasiyahang pinakita ni Aiza sa kanya. Bilang pag-celebrate ng kanyang success ay kumuha siya sa kanyang mga lalagyan ng wine. O siya, mag-inom muna tayo ngayon. Mamaya pa kasi darating ang in-order kong cake. Imporma naman niya. Nasa bar stall siya ng kusina. Lumapit naman sa kanya si Aiza habang hindi pa rin nawawala sa labi nitong isang ngiti. Agad naman itong kumuha ng isang basong puno ng wine. Isa na lang ang kulang sa iyo, Jul. Nangunot naman ang kanyang noo sa tinura ng kaibigan. Napaisip siya dahil hindi niya matukoy kung anong gusto nitong sabihin. Ano naman yun? Boyfriend! Sagot ni Aiza na naging dahilan para maibugan niya sa gilid ang kanyang naiinom na wine. Tinawanan lamang siya ni Aiza. Siya naman ay todo ayos ng kanyang sarili sa mga sandaling yun. Nang matingnan niya si Aiza, ay nakatingin ito sa kanya na nanghuhusga. Importante pa ba talagang bagay na yun? Tanong niya. Umupo siya ng maayos sa mataas na upuan. Tumitig si Aiza sa kanya na parang may kulang talaga sa buong pagkatao niya. Diyos ko, Jules, sa loob ba naman ng 7 taong single ka? Wala ka ni isang maniligaw na pinatulan man lang. Kung ako sa'yo, lahat sinabay-sabay ko na. Malakas siyang natawa sa biro niya ni Aiza. Pero napahinto siya sa kanyang ginawang pagkakalikot ng kung ano-ano sa kanyang cellphone. Kinatitigan niya ng mabuti si Aiza habang nakatitig din ito sa kanya. 7 taon na pala akong single? Tanong niyang hindi alam na ganoon na pala kahaba ang ginugol ng taon para mag-focus lang siya sa kanyang sarili. And all those years, marami ka nang napatunayan sa sarili mo. I would like to mention those investments and businesses. Kung ano-ano nang pinasok mo. And now, everyone from this country knows that you bought almost a 2 city wide of land. Iyon ang lintay ni Aiza na puno ng pagkamangha. Mismong siya ay parang noon lang din sa mga oras na yun nag-sink in ng lahat. But the real question is, I am ready to fall in love again? Isa iyong tanong para sa kanyang sarili. Nangunot na naman ang noo ni Aiza. Saglit lang din ay dinagdagan ito ng baso ng wine kahit hindi pa ubos. May I just remind you, Jules, hindi ka na bumabata. At tayong mga babae ay kailangan din ng ari ng lalaki. Walang censorship ang bibig ni Aiza, kaya bulgar nitong sinabi yon na siyang ikinatawa naman niya. Tumungga naman siya ng kanyang wine. Hindi ko pa naman nararamdaman na kailangan ko magka-boyfriend. But, paano kung hindi ko lang pala nakita ang destiny ko? Di ba sinabi mo sa akin kanina na bibisita ka agad sa binili mong lupa? Kwento ni Aiza. Tumango naman siya. Sa susunod na buwan pa naman ang bisita ko doon. Sa ngayon kasi, pinapahanda ko na agad ang lupaing walang kahit na anong tanim para gawin kong rest house o isang resort. Baka doon ka na rin makakilala ng isang pogi, macho, mayaman, at saka malaking yung sa baba. Ikaw talaga? Wala naman sigurong gwapo doon. Pero sana meron para maganda naman ang visit ko doon. Natatawang sabi niya. Tumawa na lang din si Aiza. Sandali pang lumipas ay may tumawag kay Julia. Malakas na nag-ring ang kanyang cellphone. Mama mo ba? Tanong ni Aiza. Tumango si Julia bilang sagot. Sagutin mo na agad. Baka'y biglang maghasik ng kadiliman dito sa bahay mo eh. Lintayan nito. Nang masagot niya ang tawag ay wala man ng hello o hi ang mama niya. Pinakinggan na lang din niya ang pagsasalita nito. Julia, di ba sabi ko na sa'yo na huwag kang masyadong ma-expose sa social media? You don't know what people might say or do to you. I always reminded that to you kasi nangyari na sa amin ng papa mo before. Hindi rin maganda na ipangalandakan mong kayamanan na mayroon ka to them. I told you, di ba? Diyos ko, kabatahan nga naman kasi. O siya, I just want to say congratulations for your achievement. Hindi ako makakapunta sa bahay mo to celebrate your success. But hopefully, magkita tayo next month. Mabilis ding namatay ang tawag nang wala man lang I love you na naririnig si Julia. Here mama again, dismayadong sabi ni Aiza.
Inilagay na lamang niya sa bar stool ang kanyang cellphone. Tinungga na mabilis ang maraming wine sa kanyang baso. Pagkatapos na nagsalita na. Sana darating na agad ang next month para makapunta ako sa Misamis Occidental. Iiwan mo na naman ako dito? Gaga ka ba? Hindi naman ako for good doon eh. Pero kapag may magandang mangyari sa akin doon ako titira. Alam mo naman na may bahay rin ako doon na nabili kasama ng lupain. Iiwan mo na lang talaga ako rito sa Maynila. Hoy, huwag kang magtampo dyan. Paghahunting ako ng lalaki doon, no? Kung sakaling pala rin ako, ikaw din ang unang makakaalam. At saka, hindi naman ang gusto mo, di ba? Ang magka-boyfriend ako. Ito na yun. Ang frustration ko lang pala ay sa mama ko ang magiging side. I guess lang. Mahabang sabi niya. Pero sa isip niya talaga, ay nalulungkot din siya para kay Aiza. Best friend kasi niya ito since childhood. But the thing is, hindi nito kayang iwan. Dadalhin din niya si Aiza sa Misamis Occidental. And hindi pa ako tapos. Kasama ka sa paghahunting ko roon. Remember, wala ka ring jowa. Kasi kami break niyo lang kahapon. Saad niya, hindi na lamang umimik si Aiza. Excited na rin si Julia sa panibagong yugto ng buhay niya. Sana sa Misamis Occidental ko na maramdaman ang tunay na kasiyahan. Sabi niya sa kanyang sarili. Lumipas ang isang buwan ay agad na nagtungo si Julia at Aiza sa Misamis Occidental. Sinalubong siya ng ilang mga tao na nasa farm na nagtatrabaho. Ngunit habang nasa airport pa siya ay nakita niya ang isang lalaking kayumanggi ang kulay ng balat, macho at gwapo na gwapo. Sa katawan pa lang nito ay alam na ni Julia na isa itong farmer. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang bati niya sa mga ito pero ang kanyang mga tingin ay nakadako lang sa lalaki. Gusto niya agad na makilala ito. Sino ba naman ang hindi makukumaling agad sa napaka-attractive na lalaki? Lihim na lamang siyang nagsaya dahil hindi naman pala nasayang ang pagbisita niya. Mukhang dito nga kami ni Aiza mananatili ng mahabang panahon. Sandali pa'y naramdaman niya ang pagsiko ni Aiza sa kanyang tagiliran. Love at first sight. Tiyak ako na siya nang magiging the one and only mo, Jules. Bulong ni Aiza habang halatang halata na nakatitig sa lalaki. Kaya ang ginawa niya ay siniko niya rin ito pero this time, malakas yun. Tumahimik nga dyan. Pero hindi nawala sa kanyang labi ang pagpipigil ng ngiti. Sandali pa'y lumapit sa mga maleta nila ang lalaki. Tumingin muna ito sa kanila. Ako na po magdadala ng maleta ninyo. Imporma nito. Sasagot na sana siya ay si Aiza ang nagsalita. Wait, bago mo yun kunin, ano munang pangalan mo? Pilio ang tanong ni Aiza. Tumingin pa ito sa kanya na parang gustong sabihin na iyon ang tamang panahon para maglandi siya ng todo. Pero baka naman may asawa o girlfriend na to. Giit niya sa sarili. Ako pala si Franco. Franco Marasigan. Sambit nito. Muli siyang siniko ni Aiza at lumapit pa ang bibig nito sa kanyang tenga. Ang ganda pa ng boses. Bagay na bagay sa pangalan, Franco! Napaisip si Julia kung dapat ba niyang pagtuunan ng pansin ng lalaki o hahanga lang siya ng konti rito. Nape-pressure din kasi siya sa pagkakaroon ng boyfriend. Gayon pa man, matagal na rin naman niyang ginusto na muling magka-boyfriend. And with Franco, ngayon ang naramdaman ni Julia ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya na hindi naman niya kayang ipaliwanag. Sige, salamat. Ipakilala mo rin sa amin ng iba mong kasama. Tugon naman ni Aiza. Pinakilala naman ni Franco ang mga kasama nito. Nang matapos din ay lumabas na sila ng airport. Habang nasa loob sila ng isang van, bigla na lamang naisip ni Julia na baka hindi totoong pangalan ng sinabi nito. Ay, naramdaman ko lang talaga na parang nagsisinungaling si Franco. Kuwento niyang mahina dahil nasa likuran lang nila si Franco. Lo, bakit naman? Tiyak ako na hindi totoong pangalan tong sinabi sa atin. Well, tatanong ko na lamang sa iba pang farmer sa farm. Titigan mo na lang si Fafa. Kasi ang gwapo niya talaga. At kung ayaw mo naman sa kanya, di sa akin na lang. Mahinang sabi nito sa kanya. Siniko niya ulit ito na parang bata. Huwag na nga lang tayong mag-usap. Kinabukasan ay binisita ni Julia ang iilang maisan na pinapatanim niya. Sakto naman na nandoon din si Franco. Kaya minamabuti niyang magpaganda ng konti habang nakalilim siya sa isang malaking puno. Ang laki ng maisan mo Namamanghang sabi ni Aiza. Sasagot na sana siya ay biglang lumapit sa kanya si Mang Henry.
Nakilala niya ito kahapon nang binigyan siya nito ng suman. Magandang umaga po, Madam Julia. Bati nito. Nang marinig niya ang sinabi nitong madam, ay agad na pumait ang ekspresyon sa kanyang mukha. Julia na lang po ang tawag niyo sa akin. Imporma niya. Tumango lang si Mang Henry. Hindi na ito nag-usisa pa. Tumabi lang ito sa kanila. Habang tinatanong niya si Franco, napapangiti na lamang siya. Hindi lang pala siya gwapo ano? Masipag din. Namamanghang sabi ni Julia. Napalakas ngayon. Tumawa si Mang Henry sa sinabi niyang yun. Si Aiza naman ay natawa rin. Si Franco bang tinutukoy mo? Tanong nito. Nahihiya niyang tiningnan si Mang Henry at tumango na lamang. Opo, Franco pala talagang pangalan niya? Tanong niya ulit. Gusto niya talagang masigurado kung ano nga bang pangalan nito. Madami talagang nagkakakrush dyan kay Franco. At mismong ikaw po, Julia, ay nabighani yata sa kagwapuhan ni Franco. Natutuwang komento ni Mang Henry. Hindi niya naman talaga maitago ang kanyang tunay na nararamdaman. Gusto naman talaga niya si Franco. Unang kita pa lamang niya ay talagang nabighani na siya rito. Sino ba naman kasing hindi magkakakrush sa kanya? Pero sikreto lang natin yun, Mang Henry ah. Huwag mo namang sabihin sa kanya. Baka kasi may asawa siya o girlfriend at masugod pa ako rito. Hosa, hindi ko sasabihin kay Franco. Pero alam mo, bagay kayong dalawa. Naikwento ka nga niya sa akin kahapon eh. At saka, single yang si Franco. Tiyak din ako na ready to mingle yan. Kahit parang mas focus sa farming ng malaking lupain ninyo. Mahabang sabi nito. Dahil sa kadadala ni Mang Henry, gusto pa sana niyang magtanong ng marami tungkol kay Franco. Gusto niyang malaman kung anong paborito nitong ulam o umiinom ba ito at kung ano-ano pa. I want to be part of his daily life too. Yun na lamang ang sabi niya sa kanyang sarili. Sandali pa'y nagsalita ni si Aiza. Na busy kasi ito sa tawag minuto lang ang lumipas. Mayroon ba po ba kayong mga lalaking gwapo dito? Nakakalokong tanong nito. Malakas na tumawa si Mang Henry. Wala na eh. Nag-iisa lang si Franco rito. Tugon nito. Hindi na nakisali si Julia sa usapan ng dalawa. Lihim siyang diwang sa mga sinabi ni Mang Henry. Hanggang sa mga minutong yun, mas naiintriga siya sa buong pagkatao ni Franco. Gusto kong makausap si Franco. Dahil hindi magkasabay nang mauwi sina Franco at ang kanyang papa, ay hinintay nila itong makauwi. May kinailangan pang sabihin sa bago naming amo. Imporma niya sa kanyang mama nang magtanong ito agad sa kanya. Ang gabi na kasi at kakain na tayo. Gutom na rin kasi ako. Tugon ng mama niya. Umupo muna siya sa kawayang upuan na siya mismo ang gumawa. Mabilis lang yun si Papa Ma. Na-miss mo naman agad. Biro niya. Hindi na ito tumagon at pumunta na ito sa kusina para maghanda ng pagkain nila. Sakto naman ang ilang minuto lang ay tumahol ang aso nilang si Bantay. Nandito na yata si Papa. Imporma niya sa ina. Nang sandali pang lumipas, ay nagulat na lamang si Franco nang makita niya kung sino ang kasama ng kanyang papa. Agad niyang sinuot ng mabilis ang kanyang damit na hinubad. Nagmadali siyang tumungo sa kusina. Ma, hindi lang nag-iisa si Papa. Kasama niya ang bago naming amo. Sa mga oras na yon, ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Masaya siya ngunit batid niyang nahihiya rin siya. Ano? Bakit naman ngayon pa na wala tayong ipapakain? Mahinang sabi ng mama niya. Iyon din ang pinag-aalala niya. Hindi pa kasi sila nakakasweldo at mahirap lang din sila. Naku naman kasi itong si Henry. Inis na sambit nito. Tumungo si Franco sa labas. Pero nagtaka siya kung bakit ang kanyang papa na lamang ang nandoon habang nakatingin ito sa malayo. Doon niya rin napansin ang papalayong bulto ng isang magandang sasakyan. Pa, tawag niya dito. Lumingon ito sa kanya na nakangiti at parang nanalo sa loto. Sino yun? Tanong niya kahit alam naman niya kung sinong nagmamay-ari ng sasakyang yun. Nakangiti pa rin ang kanyang papa habang nagsalita ito. Yun. Si Julia. Yung amo natin. Hinatid niya ako. Pero ang sa tingin ko ay gusto lang niyong malaman kung saan ka nakatira. Imporma nito. Nangunot agad ang kanyang noo nang marinig yun. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang papa. Halina nga kayo rito at kumain na tayo. Agad naman itong pumasok. Hindi pa rin nawala ang ngiti nito sa mga labi. Kung ano man ang dahilan ng ngiti nito gusto niya yung malaman. May sasabihin ako sa iyo mamaya sa pagkainan. Saad nito. Nilagpasan lang siya nito. Pumunta nito sa kusina.
nakita pa niyang humalik ito sa mama niya. Sabi ni Franco na nandito raw ang amo ninyo. Bungad nito sa asawa. Ngumiti ang kanyang papa. Hinatid ako ng amo ko. Bakit naman? Nakakagulat naman ang bagay na yan. Umupo na ang papa niya sa upuan. Kumuha na rin ito ng kubyertos. Hindi ko rin alam. Basta na lang niya kasi ako hinatid. Eto pala. Uutang sana ako sa kanya kasi wala na tayong bigas dito. Pero hindi niya ako pinuutang. Bagkus. Bukas, lahat ng mga trabahante niya ay bibigyan ng tig-5 sako ng bigas at iilang mga groceries. Iyon daw ay gift niya sa atin bilang bagong amo siya. Paliwanag nito. Dahil sa narinig, ay biglang nang madaling pumunta si Franco sa loob ng kusina. Totoo bang narinig ko? Nandoon sa boses niya ang nakatagong kasiyahan, pero ang mama niya hindi na napigilan ng umiti. Ang galante pala ng amo niyo. Saka babae pala siya, no? Sobrang yaman siguro yan. Sabi nito. Ngumiti lang ang papa niya habang siya ay nakatitig lang dito. Sandali pa'y bumaling ang atensyon nito sa kanya. Ikaw naman, Franco. Simula ngayon ay maging gwapo ka na parati. Kasi may gusto sa yung amo natin. Pero sabi ko nga, huwag mong gawing daan yun para gumawa ng masama. Masaya ako sa nangyayari sa atin ngayon. Sabi nito na parang siya lang nakikita nito. Dahil sa kanyang narinig ay para siyang nabingi. May gusto sa akin ng amo namin? May gusto sa akin ng isang mayamang babae? Hindi siya makapaniwala sa sinabing yun ng kanyang papa. At saka, huwag mong ipahalata na alam mo na sinabihan kita. Hindi kasi niya alam na anak kita. Baka magalit yun. Pero alam ko na darating naman din ang araw na yun. Patuloy pa nito. Napaupo na lamang si Franco. Dahan-dahan niyang nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Iniisip pa rin ang mga yun. Naninibago siya. Pero tama nga siya. Kasi nung sinalubong niya ang mga ito sa airport, narinig niya ang mga ito na nag-uusap tungkol sa kanya. Gusto ko rin naman siya. Kaya nga lang, hindi kami para sa isa't isa. Isa kong former at siya, isang babaeng mayaman. Ang layo. Kahit sa pagtulog ni Franco, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang papa. Kahit ang imahe ng mukha ng amo ay parating umiikot sa kanyang isipan. Ay, hindi na yata to normal. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang sariling makatulog. Nakatulog naman siya, tangang kasiyahan ng kanyang puso. Isang umaga niyon ay maagang nagising si Julia. Pero isa lamang itong normal na araw at gusto niyang makita si Franco. 3 araw ko na siyang hindi nakikita, Aiza. Malungkot na saan niya habang nasa labas sila ng mansyon. Ay, ang dramatic mo naman. Para naman kayo. At saka, di ba sabi ni Mang Henry na may malaking problema ngayon sa maisan? Sigurado akong nagtatrabaho yun ang gusto doon. Sabi nito. Binuklad na lamang niya ang kanyang binasang libro na It Ends With Us by Colleen Hoover at nagbasa. Pero hindi talaga siya makapag-focus. Muli siyang tumingin kay Aiza. Nagsalita. Alam mo, ngayon lang ako nagkaganito sa isang lalaki kahit walang kami. Tumawa si Aiza na para bang isang biro ang sinabi niya. Alam mo, gwapo kasi si Franco kaya ganyan ka kung makapag-react. Sa tingin ko naman ay wala siyang gusto sa'yo. Nalukot naman ang noon niya at inirapan si Aiza. Pinilit na lamang niyang ifinokus ang kanyang atensyon sa binabasa. Ngunit sandali lang ay nabulabog sila lang nasa labas ng gate si Mang Henry. Magandang umaga po, Julia. Bungad nito. Inilagay na muna niya sa maliit na lamesa ang libro. Lumapit siya kay Mang Henry at para na rin pagbuksan niya ito. Ano pong sadya po ninyo? Babalita ko po sana na bumalik na po sa dating daloy ang tubig ng pinagkukunan ng tubig namin. Aba, isa nga pong magandang balita yon, Mang Henry. Gusto ko po sanang malaman kung sino po ang dahilan para maayos pang problema. Pinapasok niya ito. Pinaupo sa bench. Ay, kami po. Pero mas malaki ang naging kontribusyon ni Franco. Dahil may mas alam siya sa ganoong bagay. Mayroon kasi yung in situ sa agriculture kaya ayun, nalutas ang problema. Napatingin siya kay Aiza na ngayon nakatingin din sa kanya. May magandang ideyang pumasok sa kanyang isipan. Sige po, maraming salamat. Pero dahil po sa inyong ginawa, ay magdiwang po tayo mamayang gabi. Saka po, pwede po ba akong bumisita sa inyo bukas? Para naman masuklian ko si Franco ng kahit na ano. Gagawin mo ba talaga yun? Aba, welcome na welcome ka sa aming bahay. O siya, babalik na ako sa pagtatrabaho. Imporma nito. Tumango lang siya. Napangiti talaga siya.
Tama nga, ilang taong nagsisabi sa kanya ng mga tao sa probinsya ay nakapakabuting nilalang. Thankful din ang mga ito sa mga bagay na nakukuha at natatanggap. Basta, huwag po ninyong kalimutan ang mapagdiriwang pumamayang gabi. Muling sambit niya. Kumaway lang sa kanya si Mang Henry. Nang mawala na ito'y bumalik siya sa kanyang pwesto, ay kinwento niya agad kay Aiza ang lahat. So, dahil kay Franco lang talaga yung magsa-celebrate ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Aiza. Desperada na akong desperada. Pero ito yung naisipan kong paraan para mapansin ni Franco ang beauty ko. Hoy babae, ilang araw ka pa lamang dito pero patay na patay ka na agad kay Franco. Malay ko rin, basta gusto ko tong ginagawa ko. Depensa niya ulit. Sana nga lang ay may magandang patutunguhan. Sabi niya sa sarili habang muling binuklad ang libro sa huling pahinang binasa. Kinagabihan ay maraming trabahanteng dumating para sa pagdiriwang na kanilang gagawin. Nagpa-catering si Julia para hindi na siya mahirapan. Eto na rin ang gabi kung saan mamimigay siya ng ilang sako ng bigas at mga groceries. Bakit ka nandito sa labas? Tanong ni Aiza nang lumabas din ito. Nasa loob ng ibang mga bisita. Imporma pa nito. Binalingan niya ito ng tingin. Hindi pa kasi dumarating sina Mang Henry at Franco. Huy, sobra naman yata yung sayo. Baka sabihin pa nila na masyado kang patay na patay sa lalaking yun. Hinay-hinay lang. Baka ang puso mo'y masugatan. Saad ni Aiza. Pumasok na nga lang tayo sa loob. Marami ng bisita doon. Magsimula ka na rin ng iyong speech at saka isa itong pagdiriwang sa success mo at ng sa solusyon sa problema. Sabi nito. Ngumiti lamang siya. Sumunod naman siya agad kay Aiza sa loob. Maraming nangyari sa loob ng mansyon. Pero hindi pa rin niya nakikita si Mang Henry. Baka mas hinintay mo lang talaga si Franco. Diin niya sa sarili. Diyos, may dumating. Kita mo yun? Tinuro ni Aiza ang pintuan nang bigla itong bumukas. Nakaramdam agad siya ng saya dahil alam niyang si Franco na yun. Nang tuluyang pumasok ang mga ito ay tumayo na agad siya. Mabilis siyang lumapit kay Mang Henry. Kayo lang po ba? Bunga niya sa matanda. Tumingin-tingin pa siya sa labas ng bahay. Ngumiti naman si Mang Henry nang nakakaloko. Hindi. Darating din si Franco, may kasama lang siya. Matagal din kasi yung magbihis eh. Imporma nito. Simple lamang siyang ngumiti. Ayaw naman niyang ipahalata na masyado dito, kaya nagsalita ulit siya. Tara na po sa loob. Nagsasaya na po ang ibang trabahante. Sabi niya. Ngunit nahinto rin siya nang marinig ng isang lalaki nagsalita sa kanyang likuran. Pero mas lalo siyang napahinto ng todo nang marinig niya pa ang isang boses ng babae. Stella, eto ang bahay ng amo ko. Bulong ni Franco sa kasama pero dinig niya yun. Napalingon siya sa direksyon nito. Ganoon na rin si Aiza at si Mang Henry. Oh, nandyan na palang anak ko. Sabi ni Mang Henry. Dahil din sa sinabing yun ni Mang Henry ay napabaling si Julia dito. Sa mga oras na yun, para bang isa yung problema sa isang teleserye. Para yung isang revelasyon. Nakita rin niya si Mang Henry na nagulat sa sinabi nito mismo. Anak niyo po si Franco? Nauutal na tanong ni Julia. Kitang-kita ni Aiza ang kaguluhan sa nangyari. Hindi naman sana ibig din ni Julia ang nalalaman kasi alam ni Mang Henry na gusto niya si Franco at inisip niyang sinabihan nito si Franco sa lahat. Nahihiyang tumango si Julia. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi naman siya galit kay Mang Henry. Nahihiya pa nga siya. Nahihiya kasi akong ipaalam sa'yo. Tanging sagot nito pero alam niyang may iba pa itong rason. Hindi na lang din siya nag-usisa pa pero hindi pa rin siya makapaniwala. Muling bumaling ang kanyang paningin kay Franco. Dumako ang kanyang paningin sa isang kamay na nakakabit sa braso nito. Ngumiti sa kanya si Franco. Gusto niya sanang kiligin kasi ngumiti ito sa kanya. Napakaganda pa naman ang ngiti nito. Napatingin lang din siya sa mukha ni Stella. Si Stella po madam. Kapatid ko po siya. Sabi ni Franco. Nang marinig niya yun, para siyang nabunutan ng maraming tinik sa kanyang buong katawan. Ay, salamat. Akala ko girlfriend ni Franco. Namalaya na laman niyang ngumiti kay Stella. Bumati ito sa kanya. Just call me Julia lang pala. Hindi kasi ako sanay na tawaging madam eh. Imporma niya kay Franco. Napakamot naman ito sa batok. Kahit sa ganong reaksyon nito, cute itong tingnan. Tara na sa loob at para makakain na rin po kayo. Ayan niya. Tumango si Franco. Una siyang naglakad, sumunod kay na Aiza at Mang Henry.
Gusto niyang kausapin si Mang Henry mamaya. Gayunpaman, damang-dama niya ang titig ni Franco mula sa kanyang likuran. Ay, huwag kang ilusyonada. Giit ng kanyang sarili. Ang buong gabi ay puno ng kasiyahan. Nag-inuman sila at maraming pasurpresa si Julia. Basta sa buong gabing yun, kasiyahan ang namayani sa kanyang puso. Gusto niyang mag-confess kay Franco. Lumipas ang 1 linggo na mas lalo lamang napaibig si Julia dahil marami nang nakakakilala sa kanya. Kinaibigan niya din ang mga trabahante niya. Sa loob ng linggo, mas lalo ring nahulog ang kanyang loob kay Franco. Sa kanyang nakikita, porsigidong-porsigido ito sa pagtatrabaho. Siya naman ay nagdarasal na sana'y mapansin siya nito. Ano na namang ginagawa mo rito? Tanong ni Aiza. May dalitong basket na naglalaman ng maraming prutas. Dito lang. Binisita ko ang mga trabahante ng maisan. Parati ko naman tong ginagawa at parang ngayon mo lang alam. Utas niya. Inilagay ni Aiza ang basket sa hapag ng maliit na kubong pinagawa pa niya. Nandito na naman ito noon pero dahil medyo sira na, pinaganda lang niya para mas may buting pahingahan ng mga trabahante. Nandito ka lang kasi natatanaw mo ang magandang katawan ni Franco. Pang-aasar nito. Sandali pa'y lumapit sa kanyang direksyon si Franco. Magandang hapon, Julia. Bati nito. Bigla ay naghubad ng damit si Franco sa kanilang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mismong nakita niya talaga ang mga bato-bato nitong tiyan. Diyos ko po, sabihin niyang sinadya to ni Franco. Pero alam niyang normal lang sa mga farmer ang maghubad dahil naiinitan ng mga ito. Kumain ka muna ng mga prutas, Franco. Saan niya? Ngumiti naman si Franco. Salamat po. Tanging tugon nito. Inilahad niya ang isang apple sa harap nito. Sa 1 linggo na parati siyang bumabalik sa maisan, parati naman niyang nakakausap si Franco. Hindi alam ni Aiza ang bagay na yun. Marami na nga silang napag-uusapan at lalo pa, naramdaman niyang sinabihan talaga ng Mang Henry si Franco na gusto niya ito. Ano palang gagawin natin sa susunod na buwan sa mga mais? Tanong niya para lang may papag-usapan sila. Tumingin sa kanya si Franco. Si Aiza naman ay tahimik lang pero alam niyang mamaya ay may masasabi ito. Lalagyan pa ng maraming fertilizer. Mag-spray po para hindi madapuan ang mga peste. Imporma nito. Gusto niya talaga si Franco dahil marami itong alam sa farm. Sandali siyang natahimik. Wala na siyang may sasalita. Bibisita ka raw sa bahay mamayang gabi? Oo. Ayaw mo ba? Hindi naman. Nahihiya lang ako. Alam mo naman na mahirap lang kami. Hindi naman ako matapobre, Franco. Depensa niya. Natahimik si Franco. Napatitig lang ito sa kanya. Natahimik ka dyan? Nagtataka niyang tanong. Sinabi ni Papa sa akin na gusto mo raw ako. Diretsong sabi nito na dahilan para manlaki ang kanyang mga mata at hindi siya agad makapagsalita. Ganito ba talaga ang mga taga-probinsya? Walang preno kung magsalita? Sinabi pala ni Mang Henry? Oo, matagal ko nang alam pero alam mo naman, sinabihan niya akong hindi magtitake ng advantages. Pero hindi ko na rin matiis na sabihin sa'yo ngayon na alam ko ng bagay na yun. Gusto ko ring malaman kung bakit ka nagkagusto sa akin. Isang katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo. Tumingin siya kay Aiza at ito naman ay mulat na mulat ang mga mata. Wala siyang maisagot sa diretsyong sinabi ni Franco. Nakaramdam siya nagpagkahiya. Dali-dali siyang tumayo. Iniwanan niya si Aiza at Franco na walang pasabi. Julia! Tawag sa kanya ni Franco pero hindi na siya lumingon man lang. Kinagabihan ay naghintay si Franco na bumisita si Julia kasi gusto rin niyang sabihin dito na gusto din niya si Julia. Ngunit mayroong bumabagabag sa kanyang isipan. Ano na lang kaya ang sasabihin ng maraming tao tungkol sa kanila kung sakaling magkaroon sila ng magandang ugnayan? Teka kung hindi na darating si Julia dito, Franco. Sabi ng kanyang papa. Para kasi siyang galit kanina eh. Dineresyo ko kasi. Bakit mo naman kasi ginano ng pagsabi? Hindi siya sumagot. Bumaling ang kanyang paningin sa madilim nilang bakuran. May pumasok na ideya sa kanyang isipan. Sandali pa'y nagmadali siyang pumunta sa kwarto. Kumuha siya ng jacket. Pupuntahan ko na lang po siya. Sigurado ako na i-inlove ka rin sa kanya. Ay, sabi ko na nga ba. Sambit ng kanyang papa. Sa loob kasi ng 1 linggo, nagkaroon naman ng ugnayan sila ni Julia. Parati itong bumibisita sa maisan at kapag nagpapahinga siya sa kubo, nandoon ito. Nag-uusap sila. Marami silang napag-usapang bagay tungkol sa buhay nila sa isa't isa.
Gusto ko na talaga si Julia pa. Kaso lang, nahihiya akong aminin sa kanya. Tugon niya. Hindi na niya hinintay na marinig ang sagot ng kanyang papa. Mabilis niyang tinahak ang daan kahit madilim patungo sa mansyon ni Julia. Nang nasa harapan na siya ng bahay ni Julia ay sumigaw siya. Julia! Sigaw niya sa pangalan nito. Mabilis na nagbukas ng pintuan. Si Julia mismong nabukas niyon. Simple lang ang suot nitong damit pero nagagandahan siya dito. Franco? Gulat nitong sambit sa pangalan niya nang maaninag nito ang mukha niya. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Pwede ba akong pumasok muna? Nagmadali namang pumunta sa gate si Julia at pinagbuksan siya nito. Julia, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ko sinasadyang nangyari kanina. Paghingi niya ng kapatawaran, ngunit hindi niya alam kung bakit sa mga oras na yun nakatitig lang si Julia sa kanya. Naaamoy din niya ang alak. Naglasing ka ba? Oo, pero konti lang naman. Dahil ba galit ka sa akin? Tanong niya ulit. Hindi makapagsalita si Julia. Magsasalita na sana siya ay biglang mabilis na lumapit sa kanyang labi ang nilabi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinalikan siya nito na walang pag-aanilangan. Pero sa mga sandaling yun, gusto niyang ginawa nito. Nasasarapan siya sa halik nitong may amoy alak. Nagiinit ang buong katawan ni Franco. Hindi siya lasing pero nalunod ang kanyang buong paghanga kay Julia. Lumayo ang labi ni Julia at ngumiti sa kanya. Walang pasabi hinila siya nito at hindi siya umangal. Ang alam niya, gusto niya si Julia at may mangyayari sa kanilang dalawa. I know this is all wrong, pero hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko sa iyo, Franco. Hindi lang to isang simpleng paghanga. Mahal na yata kita sa sobra. Lintayan nito nang makarating sila sa kwarto nito. Ngumiti siya. Namalaya na lamang niya ang kanilang sarili na hubot-hubad sa tabi ni Julia. Pareha silang nakatulog dahil sa pagniniig nila. Kinabukasan ay isang malakas na sigaw ang nagpagising kay Julia. Sumigaw din si Julia nang makita niya si Aiza. Nakitang-kita silang dalaw ni Franco na magkatabi. Nagising din bigla si Franco. Walang gulat sa mukha nito. Ay, umalis ka muna please. Sabi niya dito. Agad itong umalis. Siya naman ay tumingin kay Franco. Alam niya kung anong nangyari. Hindi siya nakalimot. Julia, sambit nito. Umayos ito ng ngiti. Yeah, it really happened between us. Galit ka ba? Kinuha nito ang mga damit sa sahig. Umupo siya sa paanan ng kama. Kinuha niya rin ang mga damit para magsimulang magbihis. Hindi ako galit. Pero ikaw, galit ka ba sa akin? Siya naman ang nagtanong. Ngumiti lang si Franco. Kita niya sa mga mata nito ang pagkagusto sa nangyari sa kanilang dalawa. Iniisip ko lang kung ano nang mangyari sa ating dalawa. Siguro tama lang din na sabihin ko sa iyong gusto rin kita. Paliwanag nito. Tumayo na si Franco. Lumapit ito sa kanyang kinalalagyan. Humarap naman siya dito at sandali pa hinawakan nito ang magkabilaan niyang pisngi. Franco, hindi ako nagbibiro sa mga sinabi ko. Unang kita ko pa lamang sa iyo. Alam ko na ikaw ng babaeng gusto kong makasama sa araw-araw. Kaso lang, malayong-malayong agwat ng estado ng buhay natin. Gayunpaman, dahil gusto kita, magsusumikap ako. Kaya noon sinabi sa akin ni Papa na gusto mo ako, doon ako sobrang sumaya. Mahabang paliwanag nito. Ang mga sinabi nito ay talagang hindi niya lubos maisip na mangyayari ngayong umaga. Pero masaya si Julia. Ang lalaking mahal niya ay mahal din siya. At hindi lang yun, dahil may nangyari din sa kanilang dalawa na parehas naman nilang ginusto. Franco, huwag mong isipin na dahil sa estado lang ng buhay ay doon ko pagbabase ng pagkagusto ko sa isang tao. Ang gusto kita, Franco. Hindi dahil gwapo ka. Gusto kita kasi hindi ko alam. Bigla ko na lang gustong maging parte ng buhay mo. Tugon niya, humawak siya sa braso nito at tumayo na rin siya. Gusto kita, Julia. Kinakabahan si Julia. Naipikit na lamang niyang kanyang mga mata nang lumapat sa kanyang labi ang labi ni Franco. Kahit sa umaga, maganda pa rin tikman ang labi nito. Mag-breakfast na muna tayo. Imporman niya nang matapos na silang maghalikan. Sabay silang umalis ng kwarto at sa mga oras na yun, inisip ni Julia na mabilis ang pangyayari. Pero alam niyang totoo ang nararamdaman niya para kay Franco. Lord, hindi ako natatakot na sumugal sa bagong pag-ibig na to. Gabi na nang umuwi si Franco. Nagulat pa ang mga magulang niya
Nang dala niya si Julia at mas lalong ikinagulat ng mga ito na marami siyang dalang prutas at kung ano-ano na binigay ni Julia sa kanya. Hindi naman na sana niya tatanggapin kasi nahihiya siya, pero si Julia nang nagpumilit sa kanya. Ma? Pa? Tawag niya muli sa papa at mama niya na nasa kusina. Alam niyang nag-uusap ang mga ito tungkol sa kabigla-biglang pagbisita ni Julia. Dito ka muna, Jules. Imporma niya kay Julia. Tumango lang ito at bumitiw na ang kamay sa kanya. Nang nasa loob na siya ng kusina, ay nakita niya ang kanyang papa at mama na hindi makapaniwala. Alam kong kailangan ko magpaliwanag, pero mamaya na. Ang mahalaga ngayon ay may bisita tayo. Imporma niya sa dalawa. Nagkatingin na lang ang dalawa na speechless. Siya naman ay bumalik sa sala. Pasensya ka na kung ganito lang ang bahay namin. Ano ka ba? Ayos lang. Hindi naman ako maarte. Matagal na sana akong bumisita dito pero parati ko namang nakakalimutan. Noong una, hinatid ko lang si Mang Henry. Kwento nito. Sandali pa'y biglang lumabas ang mama at papa ni Franco. Agad na tumayo si Julia. Nilapitan nito agad ng dalawang matanda. Nagmano si Julia sa dalawa na siyang ikinagulat ng mga ito. Ngumiti lang si Franco sa kanyang mga magulang. Ma, pa, si Julia po, girlfriend ko. Saad ni Franco. Pati si Julia ay napalingin kay Franco nang sabihin niya yun. Pero marami na silang nagpag-uusapan sa mansyon tungkol sa kanilang dalawa. They made it official. Alam nilang marami silang haharapin na bagay ng kanilang relasyon pero makakaya nila yun. Girlfriend mo? Hindi makapaniwala ang tanong ng mama niya. Ang bilis naman. Nandito po kami para ipalam sa inyo ang bagay na tungkol sa amin. Mahal po namin ang isa't isa. Alam po namin sobrang bilis pero nag-usap na kami tungkol dito. Kung ano man ang kailangan namin gawin, mangyayari yun sa mga experience namin. Paliwanag niya. Naupo na ang mga ito, si Julia naman ang nagsalita. Nandito po kami para humingi ng inyong basbas. Naghawak kamay ang mamagulang ni Franco. Wala kaming problema sa naging desisyon ninyong dalawa. Sobrang bilis lang ng pangyayari pero kung ganun, nasa inyo nang mga gagawin ninyo. Sabi ni Mang Henry. Natatakot lang ako sa mga sasabihin ng ibang tao. Mayaman ka, Julia. Si Franco naman ay galing sa mahirap na pamilya. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao? Pero kung gusto nyo talagang isa't isa, ano man ang sasabihin ng mga tao ay alam kong kaya nyo na yun. Mahabang pagsasalita naman ni Aling Emilia. Nagtinginan sina Franco at Julia. Sa mga oras na yun, alam nilang parehas kung anong inaalala ng mga ito. Bago pa man kasi sila pumunta sa bahay, ay napag-usapan na nila yun. Ma, pa, salamat po sa inyong dalawa. Alam namin iniisip niyo lang ang kalagayan namin. Pero napag-usapan na namin yun ni Julia. Hindi po ako matapobrang tao. At kung isipin man ang mga tao na pineperahan ako ni Franco, bahala na sila doon. Ang mahalaga sa aming dalawa ay nagmamahalan kami. Segunda naman ni Julia. Nagngitian ang mamagulang ni Franco. Hosa, sabay na tayong maghapunan. Sabi ni Aling Emilia. Tumayo na sila at pumunta sa loob ng kusina. Masaya si Franco. Nakakita niya si Julia na parang hindi ito isang mayamang babae. Sanay din itong magkamay at kumain ng pagkain mahihirap. Pagkatapos nilang kumain, umuwi na si Julia na hindi naman nagpahatid kay Franco. Naghalikan pa sila bago ito umalis. Ang isang araw ay naging 3 buwan. Mabilis na lumipas ang mga araw at ganoon din kabilis na mas lalong lumalalim ang ugnayan nilang dalawa. Nagkaroon na rin sila ng problema pero nalalagpasin na lang mga yun. Naging masaya sila sa isa't isa. Isa na naman to, Frankie. Saad ni Julia. Natatawa siya kapag tinatawag niyang Frankie si Franco pero nakangiti lang ito. Nagugustuhan nito ang endearment niya. Nasa likod lang to ng mansyon mo pero malayo ng konti. Dito ako pumupunta kapag may problema ako. Aba, bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Surprise ko nga to sa'yo. Ikaw lang nag-iisang nakakaalam na meron ako rito. Wala kang ibang babaeng dinala dito? Nagbibirong tanong niya. Nakapiring pa kasi siya, kaya hindi na niya alam kung nasaan na sila. Basta nakahawak lang si Franco sa braso niya at ginigiyan nito ang masukal na daan. Kahit marami nagkakagusto sa akin, ikaw lang ang pinatulan ko, no? Ang yabang mo naman. Totoo nga. Ipapakita ko pa sa'yo ang mga liham ng mga babaeng yun. Dito ko pinadala ang mga liham. Pero dahil nandito ka na, susunugin ko ng mga yun. Kwento nito.
Tumawa lang si Julia, pero iniisip niya, gusto rin niyang sulatan ng liham si Franco. Saglit lang ay biglang huminto ang binata. Nandito na tayo. Imporma nito. Sandali pa'y kinuha nito ang kanyang piring nang makita na niya ang kubo nito. Namangha siya sa taas ng kubo. Treehouse. Akala ko kubo. Mas maganda ang treehouse kaysa sa kubo sa gantong nasa gubat. Baka kasi may mga wild animals. Tara na. Nang nasa itaas na sila doon hindi mailayo ni Julia ang kanyang mamata sa magandang tanawin. She breathed the fresh air na wala sa Manila. This is breathtaking. Namamanghang sabi niya. Lumapit sa kanya si Franco. Nasa likuran niya ito. Yumakap ito sa kanya. Breathtaking. Dito kita dinala. Kasi dapat may mangyayari sa atin dito. Bulong ni Franco. Uminit na naman ang buong katawan ni Julia. Sa loob kasi ng 3 buwan, hindi na niya mabilang kung ilang beses sila nagtatalik ni Franco. And now, dito na naman sa treehouse. Ang aga pa! Pigil niya. Ngunit hindi nagpaawat si Franco. Nagsimula nitong humalik sa kanyang leeg at iyon nga. Nalunod na naman siya sa bawat halik nito. Namalayan na lamang nilang parehas sa mga sariling hubot-hubad habang nakatanaw sa magandang tanawin at nagiinit ang mga katawan. I love you, Jules. Bulong ni Franco sa kanya. Nagpakalunod lang si Julia sa bawat galaw ni Franco sa kanyang likuran. Natapos sila ng masayang-masaya. Marami pa silang ginawa sa treehouse. Nagkukintuhan sila, kumakanta rin si Franco, binasa nilang mga liham ng mga tagahanga ni Franco. Kumain, nagtalik at kung ano-ano pa. Isang araw silang nasa loob lang ng treehouse. Lord, sana hindi na pumatapos ang kaligayahan ko na to. Sabi ni Julia sa sarili. 3 araw na ang lumipas at dahil nagpaalam si Franco sa kanya na magkakaroon muna ito ng 5 days training sa isang scholarship na program na pang-agriculture ay hindi niya ito pinubulabog. Gusto niyang mag-focus ito pero hindi niya talaga maiwasang hindi mamiss ang mahal niya. Ang lungkot mo ngayon na. Saad ni Aiza, nasa kusina silang dalawa. Namimiss ko na si Franco. 2 araw na lang din magkakasama na ulit kayo. Ano ka ba? Kapag hindi talaga ako makatiis, ay baka mapuntahan ko na siya doon. Ay nako, patay na patay ka nga sa kanya. Pero nagtataka ako, 3 araw na rin hindi pumapasok si Mang Henry sa maisan. Dahil sa sinabi ni Aiza, ay napatitig siya dito. Ano ka mo? Umupo ito sa upuan habang bitbit ang baso. Sabi ko, si Mang Henry hindi na pumapasok sa maisan. Wala namang nagsabi sa akin pero alam ko hindi siya pumapasok. Parati akong nandoon kasi busy ka rin sa ibang bagay na nandito sa farm. Pupuntahan ko na lang sa kanila mamaya. Tugon niya. Hindi niya alam pero bigla na lamang siyang nakaramdam na parang may mali. Kinatitigan niya si Aiza. Sandali ay hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Ay, kaya kayang magsinungaling ni Franco sa akin? Tanong niyang nakahalatang mayroon siyang pag-aalinlangan. Tumawa ng mahina si Aiza. Ano sa tingin mo kay Franco? Talaga namang kaya na magsinungaling, no? Pero teka, bakit mo naman naisip na nagsisinungaling si Franco sa'yo? Tanong ni Aiza nang maubos na nito ang kape. Hindi ko rin alam. Basta nararamdaman ko na lang. Ay nako, sinasaktan mo lang sarili mo. Giit naman ito. Muli silang natahimik. Hanggang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa bulsa at binasa ang isang mahabang text na galing sa kanyang mama. Shit! Hiyaw niya. Napatayo na lamang siya nang mabasa ng text message. Nagulat si Aiza. Bakit, Jules? It's Mom. Alam niya ang tungkol sa amin ni Franco. Posible naman yan. Sabi ko na nga ba? Nanginig ang buong katawan ni Julia. Hindi siya makapaniwala. Pero nangyari na nga matagal niya nang iniisip. Hindi pa naman niya sinabi kay Franco ang lahat. OMG! Hiyaw niya ulit. Lumapit si Aiza sa kanya. Si Franco! Sa tingin ko may nangyaring masama sa kanya. Ha? Bakit mo naman sabi yan? Binasa nito ang mahabang text message. Dear, ayaw mo bang sabihin sa akin kung anong mga ginawa mo riyan sa Misamis Occidental? Alam ko na may boyfriend ka dyan na mahirap. Bahagi lang yun ang text. Mahigpit si mama at papa sa pag-boyfriend ko at alam mo naman na magagawa nila ang akalain mo hindi. So, iniisip mong sinaktan ng mga magulang mo si Franco? Well, imposible naman yata yun.
Giit ni Aiza. Naaawa siya kay Franco. Naramdaman talaga niya na nagsisinungalingan si Franco sa sinabi nitong 5 days training. Kailangan kong tawagan ng mga magulang ko. Sabi niya. Nasa bahay lang si Franco. Iyon ang totoo. Wala na kasi silang trabaho sa farm ni Julia. Wala na rin silang magagawa dahil may dalawang matatanda ang nagpakilala sa kanila at tinakot sila. Alam din ng mga ito ang tungkol sa kanila ni Julia. Kasalanan kong lahat ng to. Galit niyang sabi. Galit na galit siya sa kanyang sarili. Lumapit sa kanyang papa. Walang may gusto na nangyari, anak. Pero dapat malaman ni Julia ang lahat ng to. Tungkol ito sa inyong dalawa. Walang naging problema ang mga tao rito tungkol sa inyong dalawa ni Julia. Pero may problema naman pala sa mga magulang ni Julia. Hindi ba sinabi si ni Julia na mayroon pala siyang mga magulang na maledemonyong mga ugali? Pagsasalita ng kanyang mama. Pero wala sa mga yun ang sinagot niya. Nasa sala sila ngayon, isang malaking problema ang kinahaharap nila dahil na rin palalayasin sila sa kanilang lupa. Sinabi pa ng dalawang matatandang yun na kung hindi tayo lalayo kay Julia, mapipilitan silang may magawang masama sa atin. Ang Diyos ko, hindi ko kayang mamatay na may galit ang isang tao sa akin. Pero ano bang naging kasalanan natin? Nagsinungaling si Julia sa akin. Hindi mo lang niya sinabi ang tungkol sa mga magulang niya. Galit siya. Para bang ang pagmamahal niya kay Julia ay napalitan ng sobrang galit. Pero hindi niya kayang gawin yun. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Saan na lamang ni Franco. Napaiyak na rin si Aling Emilia. Kailangan kong puntahan si Julia. Hindi mo yan gagawin. Hindi mo alam kung anong pangalib na nag-aabang sa'yo doon. Pero hindi ko kayang manatili rito na walang kasiguraduhan. Saan ni Franco? Hindi nakapagsalita agad ang papa niya. Napayuko na lamang ito. Dito na muna kayo. Asik niya. Lalabas na sana siya ng bahay nang marinig niyang isang malakas na busina ng isang sasakyan. Sila na naman yan. Saan ni Aling Emilia? Pinunasan nitong mga luha. Tumayo ito't ganoon na rin si Mang Henry. Pero nang lumabas si Julia sa kotse, ay nakaramdam agad ng inis si Franco. Franco! Tawag nito sa kanya. Pero hindi siya sumagot. Lumapit sa kanila si Julia. Franco, kausapin mo ako. Kailangan nating mag-usap. Bakit hindi mo sinabi sa akin nang pinuntahan pala kayo ng mga magulang ko rito? Dahil sa galit ni Franco, ay hinarap niya si Julia. Nagsinungaling ka sa akin, Julia. Hindi ko yung sinasadya. Nakalimutan ko. Ang iniisip ko lang talaga ay ang pagmamahalan nating dalawa. Hindi mo ba gusto? Mas iniisip kong pagmamahalan nating dalawa? Buhay namin na nakasalalay dito, Julia. Pinagbantaan kami ng mga magulang mo. Isang araw na biglang may pumunta ritong dalawang matanda. Mayaman. Nagpagilas agad ng kanilang kademonyuhan. Tinutukan pa ng baril ang mga magulang ko. Pinagbantaan pa kami. Kung hindi kami lalayo sa'yo, sa farm mo, mapipilitan silang gawin ng mga bagay na alam naming magpapahirap sa amin lalo. Mabagsik na mahabang paliwanag ni Franco. Naikim ni Julia ang mga kamay. Hindi na nito napigilan ng mga luha at nasasaktan si Franco. Hindi ko ginusto yun. Galit ako sa mga magulang ko, Franco. Alam ko na ang mga ugali nila. Kaya ako nang humihingi ng kapatawaran. At nandito ako para sabihin din sa'yo na hinihingi ko ang tulong mo. Saad nito, nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig yun. Hindi. Hindi ako lalapit sa'yo, Julia. You are so dangerous. No. Mahal mo ako, Franco. This is you and me. Malulutas natin to kapag magkasama tayong dalawa. Pupuntahan natin sa Manila ang mga magulang ko. Kung hindi ka man nila tatanggapin, mapipilitan din akong lumayo sa kanilang dalawa. Doon na naiyak si Franco. Ang pinipigilan niyang mga luha ay tumulo ng masagana. Mahal mo ba talaga ako, Franco? Tanong ni Julia sa kanya. Natigilan siya. Mahal ko ba talaga si Julia? Matagal siya bago makasagot. Franco, I need your answer. Mahal mo ba talaga ako? Damang-dama niya ang sobrang kalungkutan ni Julia. Lumingon si Franco sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang maksaktan ng kanyang mama at papa. Hindi, Julia. Isa lang pagpapanggap ang lahat. Tugon niya, pero isa yung kasinungalingan. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sandali pa ay nagmadaling lumapit sa kanya si Julia. Sinampal siya nito nang nasa harap na ito. Hindi ko lubos maisip ang mga sinabi mo, Franco. Damang-dama ko na mahal mo talaga ako. Pagkatapos sabihin niyo ni Julia,
ay tinalikuran din siya nito. Bago pa man ito makahakbang ay bigla niya na itong niyakap ng mahigpit. I am so sorry, Jules. Mahal kita. Natatakot lang ako. Hindi ko na lang kung anong gagawin ko. Ayaw kong may mayroong masama sa aking mga magulang. Pero ayaw ko ring mawala ka sa tabi ko. We will be okay, Franco. Gagawin ko ang lahat para maayos ang problemang to. Kusa siyang hinalikan ni Julia. Pagkatapos noon ay niyakap siya nito. Nakita ni Franco ang galit sa mukha ng mga magulang ni Julia. Pero hindi siya nagpatinag sa galit ng mga ito. Humarap na sila. Pero bago sila pumunta si Julia sa Manila, nag-usap sila tungkol sa lahat ng gagawin nila. Hindi mo titigilan ng lalaking yan? Gulat na sambit ng papa ni Julia. Siya naman ay nasa tabi lang ni Julia. Sa mga sandaling yon, ayaw niyang magsalita. Hindi siya takot para sa kanyang sarili. Takot siya para sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Mahal ko si Franco, ma. Pa, wala na kayong magagawa. Mahal mo siya, pero hindi namin gusto mapalagay kasi sa ganitong klaseng lalaki. Walang pinag-aralan, isang mahirap, walang matinong hanap buhay. Paano lang sasabihin ng mga tao? Mabagsik na sabi ng mama ni Julia. Nasasaktan si Franco sa bawat sinabi nito. Grabe ito kung makadiscriminate sa mga mahihirap na tao na kagaya niya. Nagtataka nga siya kung bakit hindi magkaugali silang tatlo. Yan lang ang lagi niyong sinasabi. Hindi niyo binibigyan ng importansya ang nararamdaman niyo. Ang gusto niyo, naaayon lahat sa gusto ng ibang tao. Hasik ni Julia. Tumayo na rin ito ulit. Nagtinginan ng mga magulang nito. Kung hindi mo siya iiwan, mapipilitan kaming saktan ng buong pamilya ng lalaking yan. At saka alam mong kaya namin gawin yon. Sige, subukan lamang ninyong saktan ng pamilya ko. Nagsalita na si Franco. Aba, huwag mo kaming paglakasan ng boses. Ang papa na naman ni Julia ang nagsalita. Ma, pa, ang gusto ko lang naman ay hayaan niyo ako magmahal ng isang katulad ni Franco. Wala kaming ginagawang masama. Kung hindi nga lang kayo ng gulo sa Misamis Occidental, ay wala naman sana nangyari eh. Makasarili kayo. Wala kang utang na loob sa mga magulang mo, Julia. Hindi mo alam kung anong mga sinasabi mo. Hasik ulit ng papa niya. Napahawak na lamang ang sentido si Julia. Hinawakan niya ang kamay nito. Hayaan niyo na lang po kami ng anak ninyo. Wala naman po tayong problema eh. Iniisip niyo lang talaga ang mga sarili ninyo. Muling sabi ni Franco. Saglit pang lumipas, ay biglang naglabas ng baril ang papa ni Julia. Nanlaking kanyang mga mata at sa mga oras na yun, ay hindi na nila alam kung kikilalanin pa ba nito si Julia. Ayaw na ayaw namin ng isang mahihirap. Sagabal, nakakaawa at nakakatawa. Kaya ikaw, lubayan mo ang aming anak. Tinutok nito ang baril sa kanya. Humarang si Julia. Hindi ninyo ako tunay na anak. Sigaw nito. Mismong siya'y nagulat sa revelasyon ni Julia. Ang mga magulang ni Julia ay nagkatinginan sa isa't isa at wala sa mga itong nakapagsalita agad. Hindi sinabi ni Julia ang bagay na yun sa kanya. Akala niyo ba hindi ko alam? Akala niyo ba totoo niyo akong anak? I can prove that and you know it. Ninakaw niyo lang ako. Paanong alam mo? Hindi makapaniwalang sabi ng mama nito. Kaya simula ngayon ay wala na kayong karapatan sa akin. Sigaw ni Julia. Tinutok ng papa nito kay Julia ang baril kaya humarang siya. Huwag niyong gawin yan sa anak ninyo. Depensa niya. Tumawa ang papa ni Julia. Total na alam na pala niya. Hindi na rin namin yan ituturing na anak. Para saan pa? Wala naman yung utang na loob sa amin. Sa mga oras na yun, alam niyang sobrang nasasaktan na si Julia. Pero nagulat na lamang si Franco nang biglang pinutok ng papa nito ang baril. Tumama yun sa kanyang tiyan. Nanghihina ang kanyang buong katawan. Franco! Nauutal na sabi ni Julia, pero hindi na niya kaya. Lumipas ang mga araw ay hindi pa rin mapalagay si Julia dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Franco lalo pat nalaman ng mga doktor na may sakit sa puso si Franco. Hindi niya lubos maisip ang mga nangyari. Isa na roon na nalaman niyang matagal na hindi niya totoong mga magulang ang kinikilala niyang magulang. Kaya nga binili niya ng malaking ektarya ang lupain para kahit papano'y mailayo niya ang kanyang sarili sa mga ito. Isa pa, nag-aalala siya ng sobra sa kalagayan ni Franco. Ay, hindi ko kayang mawala si Franco sa akin. Sambit niya.
Yumakap sa kanya si Aiza. Mabuti na lang talaga ay nandito si Aiza para samahan siya. Mismong si Aiza nga ay hindi alam na hindi niya pala totoong ama't ina ang alam nitong mga magulang niya. Magiging maayos din ang lahat, Jules. Makakaya ni Franco ang lahat. Pagbigay nito ng lakas loob, sandali pa ay bumukas ang pinto. Pumasok ang mga magulang ni Franco. Ayos ka lang ba, Julia? Kung maaari, magpahinga ka muna. Kami na muna ang magbabantay sa anak namin. Imporma nito. Tumango lang siya. Tiningnan niya muna ang mukha ni Franco. Namiss na niya ang halikan nito. Namiss na niya ang ngiti nito. 5 araw na kasi itong hindi nagising. Sige po, kakain na lang din po muna kami. Tugon niya. Sabay silang umalis ni Aiza. At habang nasa labas sila ng room, ay nagsalita si Aiza. Nasa kulungan ng mga magulang mo. 3 kasong naisampa at hindi na sila makakalabas sa jail. Salamat ay deserve nila ang mga bagay na yun. Ay, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Yung pinabili ko sa'yo, nabili mo na? Tanong niya. Ngumiti ng simple si Aiza sa kanya. Oo, eto na nga oh. Inilahad nito sa harapan niya ang maliit na box. Salamat. Niyakap niya si Aiza. Hindi pa man sila nakalayo sa room ni Franco ay biglang bumukas ang pintuan ng room nito. Sabay silang napating ni Aiza. Julia, si Franco! Tawag ni Aling Emilia. Nagtinginan sila ni Aiza. Nagmadali silang bumalik sa loob ng silid. Sumalubong ang masayang mukha ng mga magulang ni Franco. Pero mabilis niyang tiningnan ang stretcher ni Franco. Doon nakita niya si Franco na nakadilat na ang mga mata at nakasandig ng ulo nito sa headboard. Franco! Masayang sabi ni Julia. Ngumiti lang si Franco sa kanya. OMG! Ang saya-saya ko! Ayos ka lang ba? Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Mas inaalala kasi kita eh. Na-miss kita, Frankie. Miss na miss. Hindi na talaga napigilan ni Julia ang kanyang sarili. Nilapit niya ang kanyang labi sa labi nito at naghalikan silang dalawa. Nang magsawa ay muling nagsalita si Franco. Kahapon pa kasi ako nagising. Natulog lang ng isa pang araw kasi sumasakit pang katawan ko. Pero ngayon naman, unti-unti nang bumalik sa dating lakas ko. Imporma nito. Sa mga oras na yon, ang gusto na lamang niyang mangyari ay may mangyaring pagtatalik sa kanilang dalawa. Pero alam niyang hindi yun pwede. Hindi mo ba ako na-miss? Ano bang klaseng tanong yan? Miss na miss kita, Jules. Napapanaginipan na nga kita eh. Tumawa lang si Julia at ganoon din ang mga magulang nito at si Aiza. Jules, yung mga magulang mo? Tanong ulit ni Franco. Nangunot naman ang noo ni Julia. Bigla si Aiza ang nagsalita. Nasa jail na sila. You don't have to worry anymore. Safe na kayong lahat. Ang mahalaga ngayon ay makapagsimula tayo ng panibagong yugto ng buhay natin, Frankie. Isang masaya at tayong dalawang bida. Sabi ni Julia. Tahimik lang na pinanood ni Franco si Julia. Frankie, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero wag kang magulat ah. Alam kong kakaiba to. Pero kailangan ko tong gawin. Kasi ayaw kong may ibang babaeng makauna pa sa akin eh. Sabi niyang nakangiti. Naramdaman niyang hindi alam ni Franco ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan pa ni Franco ang 3 nasa likuran ni Julia. Saglit pa ay may inilabas na isang maliit na box si Julia. Pagkamangahang na mayani sa kanyang muka. Will you marry me, Frankie? Tanong ni Julia. Hindi siya agad makapagsalita. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Nahihiya siya. Siya dapat ang magpo-propose kay Julia, pero ito pang nag-propose mismo. Frankie, kailangan mo sumagot sa akin. Huwag mo nang alalahanin na babaeng mag-propose sa'yo. Frankie, magagalit ako sa'yo kapag hindi ka umuo sa best friend ko. Si Aiza naman yun. Lahat sila naghihintay sa kanyang isasagot. Muling nagsalita si Julia. Kitang-kita niya ang kisiyahan sa mga mata nito. Franco, will you marry me? Ulit nito. Nalukot ang kanyang noo. May pumasok na ideya sa kanyang isipan. Hindi. Sambit niya. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Hindi. Hindi makapaniwalang saan nito. Saglit lang ay nakita niya ang luha nito. Agad niya itong pinunasan. Hindi. Hindi ko gustong hindi ka paksalan. Muling nabalik sa dating masayang ekspresyon ni Julia. Oh my God, Frankie! Siyempre, pakakasalan kita. Ikaw na yun eh. Mahal na mahal yata kita eh.
Habang sinuot ni Julia ang singsing sa kanyang daliri, ay hindi niya napigilan ang kanyang luha. Nakita yun ni Julia. Huwag ka ngang umiyak, Frankie. May sasabihin pa pala ako sa'yo. Tiningnan muna ni Franco ang singsing sa kanyang daliri. Hindi talaga siya makapaniwala na si Julia ang nag-propose sa kanya. Ano naman? Buntis ako, Franco. Buntis ako. At 3 magiging anak natin. Buntis ka talaga? Oo. Ay, wow. At hindi man lang niya talaga sinabi sa akin. Ngayon lang niya sinabi yan. Pagsasalita ni Aiza. Nagtinginan sina Julia at Aiza. Father first, alam mo na. Nagtawanan naman sila. Bumaling ang tingin ni Franco sa kanyang mama at papa. Bumuka ang kanyang labi. Ma, pa, nakabuntis ako. Sabi niyang tunog biro ang boses. Abay, dapat mo lang yung panagutan. Natatawang tugon naman ng kanyang papa. Natawa na lang din siya ng mahina. Muling bumaling kanyang tingin kay Julia. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo sa akin, Julia. Hindi ko kayang masaktan ka. Simula ngayon, bubuo tayo ng isang maganda at mapayapang pamilya. Ikaw, ako, at ang mga anak natin. Sa susunod na linggo ng kasal natin, iyon na din ang hudyat na tayo lang para sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Franco. Thank you for coming into my life. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo. Sabi rin nito. Naghalikan ulit sila. Naipikit ni Franco ang kanyang mga mata. Naniniwala siyang sa mga oras na yun, mas lalong pinagtibay na naging karanasan nila ang tiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Katulad ng sinabi ni Franco kay Julia, hindi niya sasayangin ang magandang bagay na dala nito sa mundo. Hindi niya sasayangin ang pagdating ni Julia sa kanyang buhay. Hanggang sa tatanda tayong dalawa. Muling pagsasalita ni Julia. Sa mga oras na yun, ay nalunod sila sa halikan. Basta ang mahal na mahal ni Franco si Julia. Iyon na rin ang simula ng panibagong yugto ng buhay nila. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-comment na rin sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories.